Di mo gusto si Jiang Wenshu. Hindi ko siya gusto. Professional lang ako. Ang masasabi ko lang mukhang mabuti na rin para kay Jiang Wenshu ang pangyayaring ito. Hindi niya alam na may babae si Dongshan. Nakita mo naman kung gaano siya kalungkot sa memorial service. Mukhang hindi niya malilimutan si Dongshan. Alam niya yun. Alam niya ang alin. Alam niyang lahat. Alam niyang may kabit si Dongshan. Sandali lang. Sa memorial service kanina, parang ang lungkot-lungkot niya. Huwag mong sabihing umaarte lang siya. Nagsimula sa wala si Jiang Wenshu at Dongshan. Hindi alam ng mga tao na hindi talaga si Dongshan ang dahilan ng success ng Shenwei Catering. Si Jiang Wenshu talaga ang dahilan ng tagumpay nila. Matalino at matapang siya sa pagnenegosyo. Oo, totoong malungkot siya. Pero meron din siyang mga plano para sa sarili niya. Talaga? Paano mo nasabi yan? Ni hindi nga niya sinunod yung kaugaliang patagalin ng 3 araw yung katawan bago i-cremate. Pagkamatay ng umaga, ginawa yung memorial service ng hapon saka sinunod yung cremation. Tama, dahil alam niya ring nabuntis yung babae. Ipinakremate niya agad ang bangkay para makaiwas sa division of assets. Tama, nag-iisip ka rin pala. Pareho lang ng inheritance rights ang legitimate child at illegitimate child. Pero para mapatunayang may karapatan ng bata, kailangan may proof na related siya kay Dongshan. Kailangan ng DNA test. Kaya nagmadali si Jiang Wenshu na ipakremate agad yung bangkay ni Dongshan. Para masira yung body tissues at DNA. Tama. Hindi na makakapag-request ng paternity test yung babae. Gusto niya talagang itanggi na nagkaroon ng anak sa labas ang asawa niya. Yun ang pinakadahilan kaya nakiusap siya sa atin na itago na lang ang lahat. Nabasa mo na yung sinend ko? Mahalaga yung meeting next week. Na-email ko na sa'yo yung case strategy. Di mo ba ilalabas si Wei Jianchen? Nailakad ko na siya after dinner. Ang pagiging mapagmasid sa emosyon ng subordinates at pagbibigay solusyon doon ay normal na bahagi lang ng pagiging boss sa mga tauhan niya. Wei Jiantian, sa tingin mo ba ang pag-aasawa laging nagiging parang laro ng chess? Ang batas kasi, assets lang ang pinoprotektahan, hindi ang damdamin. Masyado akong distracted sa nangyari. Nakagulo yun sa working environment ko. Kaya sana okay ka lang. Oo. Namumroblema ka ba tungkol sa tinanong mo sa aso? Kala ko malalim ng pag-unawa mo ngayong family lawyer ka na. Ganun nga. Dati magandang pagsasama ng kapatid ko at ni Dangming, pero naghiwalay din sila at niloko siya. Iba-iba naman ang tao eh. Gaya ng parents ko. Wala silang parehong mga interest. Hanggang ngayon, di ko alam kung paano nila na-maintain ang bonding nila. Hindi kaya ikaw ang dahilan? Dahil sa galing mo, malamang ikaw ang pride nila. Baka ikaw yung nagsisilbing common language nila. Sabi nga sa akin ni Dad, i-dissolve ko na ang Junhang firm. Manahin ko na lang daw ang kumpanya Pwede niya. ba namang mangyari yun? Ikaw ang top lawyer ng Junhang. Paano kami pag umalis ka? Huwag kang mag-alala.
Patapos na rin ang probation period mo. Posibleng mas mauna ka pang umalis kaysa sa akin. Hindi ko alam kung kino-comfort mo ba ako, kung nilalait mo ba ako. Kaya mong pagaanin ang loob ng iba. Mukhang tamang kinuha ka ni Woo-jun. Pag nagsikap ka, malalagpasan mo sina Baorwi at Yufei. Attorney Chang, pwede ba tayong mag-schedule ng meeting matapos naming maayos ang libing ni Papa? Boss, gusto raw ni Dongmin na makipagkita. Sige, record mo. Stars above, whispers of silent night, gentle glow, heart at ease, press so slow, under sky, Diyan ka lang. see me fall, Binabalaan kita. Huwag kang lalapit sa akin. right, Hoy! moonlight, cast shadows light, eyes closed, peace inside, hidden ones, take flight, starry night, peaceful as Diyan ka lang. heart it beats, life it deems, starry night, peaceful as sense, heart it beats, life it deems, quiet home Diyan ka lang. begins, mind drifts, distant lands, soft tunes, soothing hands, embrace where calm expands, twinkling lights in the skies, lost in goodbyes, soft whispers, lullabies, dreams and cosmic ties, starry night, peaceful as seems, heart it beats, life it deems, starry night, Pumikit ka nga. peaceful as seems. Nakakainis talaga. Bakit parang kamukha niya si Chung Yao? Stars above, whispers of silent night, gentle glow, heart at ease, press so slow, under sky, keep me flow, cool breeze, night feel Boss, nandito ka na pala. shadows light, eyes closed, peace in the sight, hidden ones, take flight, starry night, Ba't naka-eyemask si Wei Jianxian? Halika. Ayoko makita mukha niya eh. Mental pollution siya sa akin. heart it beats, life it Tara, dun tayo sa kwarto. Huwag kang malikot dyan. seems, heart it beats, life it deems. Meron bang pinapasabi si Dongmin? Wala naman. Nagkwentuhan lang kami ng kung ano-ano. Nga pala, boss. Kung ayaw mo kay Dongmin, diretsuin mo siya, mabuti yun para sa kanya. Pero ngayong wala na ang papa niya at di na matutuloy ang kaso. Bilang isang kaibigan, naisip mo na bang sabihin sa kanya kung ba't nilihim mo yun sa kanya? Ba't kailangan ko magpaliwanag? Sabihin mo lang na hindi mo siya sinasadyang saktan. Lumabas na yung resulta eh. Mahalaga pa ba kung sadya yun o hindi? Oo naman. Mahalaga yun para sa kanya. Chung Yao, mas matinding sakit ang ibubunga na pagpapaasa. Kung nag-iilusyon ng isang tao at nabubuhay sa sariling mundo, kailangan ko pa ba yung palalain? So, kailan mo na ako balak ilibre? Medyo busy kasi ako lately eh, kaya... Ayon sa Article 472 ng Civil Code, the offeree's acceptance Okay, is okay, effective. ngayon na natin gawin. Anong gusto mo?
restaurant. Ito na yung pinaka-affordable pero masarap na restaurant na alam ko. Saan pa tayo lilipat? Ginamit ko na yung salitang affordable dahil iniisip ko yung budget mo. Ang hirap namang magpaalaga sa taong to. Bilisan mo na. Ikaw nang maunang umorder. Ito kaya. Ito lahat. Ito lahat. Tapos tigda dalawa bawat isa. Okay, sir. At teka, kaya mo ubusin yun? I-take out yung tira. Since medyo matatagalan yung pagkain, bakit di tayo mag-memorize ng legal codes? O kaya mag-usap tayo tungkol sa buhay. Tungkol saan? Bakit law ang pinili mong pag-aralan? May pananalig ka ba sa batas? Nagkamali kasi ako. Nagkamali ka? Nung gabi bago ako mag-apply para sa college, napuyat ako sa pag-games. Kala ko French ang na-applyan ko. Nalaman kong law pala yung nakuha ko nung mag-register na ako. Mahilig ako sa French art films kaya gusto kong matuto ng French. Ngayon na-realize ko na di ko pala kayang mag-major sa French. Pero bakit? Dahil kulang ang opportunities para sa French? Hindi. Dahil sa dami na nang napanood kong French films, halos natuto na rin ako magsalita ng French. Pasado ako sa C2 kahit konti ang pinag-aralan ko at kaya ko na mag-French. Saka naging mas practical ako nung nag-aral ako ng law. Para sa akin, napaka-interesting ng pagiging lawyer at pagsosolve ng mga problema. Parang happy accident siya. Alam mo kasi, pag bata pa tayo, di pa malinaw ang isip natin. Nung pumipili ako ng course, hindi ko pa alam nun na matalino pala ako. So, napuyat ka sa paglalaro ng games? Di ka ba nakikinig sa akin? Anong game ang nilaro mo? Oh no God. Uy, alam ko yun ah! Yung Tanoti. Alam mo yung Tanoti? Anong gamit mo? Siyempre, mage. Talaga, mahirap yun ah. Mahirap talaga. Kaya mas magandang manalo gamit ang mage. Sa unang stages, kailangan mo mag-solo. Kahit gaano kagandang gamit mo, pwede kang matalo. Pero sa huli, isang effect attack lang, pwede kang maging god. Pati pala sa games, competitive ka. Iilan lang yung kilala kong kayang manalo rin gamit ang mage. Ikaw ang best gamer sa lahat ng lawyers at best lawyer sa lahat ng gamers. Nga pala, ang gaganda rin ng kanta ron eh. Nag-customize nga ako ng album. Yan, alam mo ba kung anong genre yan? Death metal, di ba? Ang galing! Mukhang meant to be talaga akong maging assistant mo ah! Uminom tayo. Teka, kung talagang gusto mo yun, meron ako mga vinyl records nun sa villa. Yun na lang. Pero wala naman akong matinong record player eh. Masasayang lang yun. Pero kung gusto mo naman, hindi masasayang yun. Hindi ko ina-expect na kaya mo rin palang maging mabait minsan. Hard it is, press so slow under sky. Keep me flow, cool breeze, night feels right. Moonlight can't shed us light. Eyes closed, peace in sight. Hidden words take flight. Starry night. Boss, ano po to? Bayad sa dinner kanina. Sabi ko sa inyo, libre ko na yun eh. Maprinsipyo akong tao. Hindi ako sanay na nililibre ng babae. Ayokong magkaroon ng utang na loob. Para walang excuse ng kahit sino para lapitan ako. Quiet home, night begins. I'm just Sa iisang bubong lang tayo nakatira. Kailangan ko pa bang gumawa ng excuse gaya nito? Pwede mo naman tanggihan. Thank you po, boss. goodbyes, soft whispers, dreams and cosmic ties, starry night. Peaceful it seems, heart it beams, life redeems, starry night. Peaceful it seems, heart
Hello po, ma'am. May promo kami ngayon sa ice cream. 50% off on second item. Gusto niyo No, ba thanks, kumuha? hindi na. Okay po. Ayoko talaga ng promong 50% off on second item. Nakaka-depress para sa mga single. Pero sa isang banda, yaman din lang na marami na siyang nagawa para sa akin. Bilan ko kaya siya? Ma'am, ito po yung babayaran. Miss, kukuha ko ng isa pang ice cream. Pasensya na, ha? Magpapasalamat lang ako. Yun lang yun. Mamaya ako nakakainin. Nandiyan ka na pala. Binilan kita ng ice cream, boss. 50% off. Okay lang, hindi ako kumakain na. Kumain ka na para tumaas ang blood sugar mo. Makakatulong din sa insomnia mo yan. Ha? Binili niya talaga para sa akin. Pinagbuksan pa ako. Boss, sabi niyo hindi kayo kumakain ng ice cream. Since pinagbuksan mo na ako, syempre kakainin ko na to. Masarap pala. Magdagdag ka pa ng ice cream sa ref. Charge mo na lang sa akin. Boss, ipapasyal ko lang yung aso. Ay, ano ka ba naman, Xiang Yao? Kung ano-anong iniisip mo. Oy, oy, oy! Sandali! Ano ginagawa mo? Ano yan, ha? Kainong aso ba to? Bastos ka! Halika nga rito! Sorry po, sorry po. Nandito na ako, Sorry, baby. okay na ba siya? Nandito na ako, baby Pasensya ko. na. Willing po akong magbayad kung kailangan. Walang saysay ang pagsusorry mo. Miss, for your information, anak ko siya na pinalaki ko ng 5 taon. Naiintindihan mo? Binaboy ng aso mo ang baby ko. Ngayon, sabihin mo sa akin kung paano mo ito aayusin. Binaboy? Kailangan mo siyang ipacheck sa ospital? Anong saysay ni pumunta pa sa ospital? Bayaran mo na lang ako. Fixed price. 20,000. 20,000? Oo! Iniis ka mo ba ako, Manong? Paano naman ako naging scammer, ha? Klarong-klaro na binuli ng aso mo tong aso ko, miss. Tinan mo nga kung gaano kalit ang aso ko at saka mahina ang puso niya. Kaya hindi nakalabisan ng 20,000 na kabayaran. Excuse me, sir. Empleyado kong taong to. Kung humihingi ka ng pera, ako ang lapitan mo. Ganun ba? Walang kaso sa akin yun. Kung ganun ba, inaamin mo ba ang ginawa ng aso nyo? Kaya bayaran nyo ako. Pag nagkamali ang aso, dapat tinuturuan. Pero dapat naaayon din ito sa batas. Gusto nyong ipasok ang batas sa usapan? Sige, pag-usapan natin ang batas. Ayon sa batas, tinatawag tong rape at may parusang kamatayan. Siguro naman alam mo yan, di ba? Sandali, hindi naman yata makatarungan yan. Nagsorry na ako, diba? At pumayag na magbabayad na lang. Teka! Tumahimik ka na. Kung kinakailangan, dapat tayo magbayad. Wow, talaga? Bilib ako sa'yo. Scan mo na lang QR Na, code ko. boss. Eto. Okay. Kasalanan mo to eh. Pre, teka. Usapan natin 20,000. Bakit 3,000 lang binigay mo? Mahina ka ba sa mat? Ganito, Oh. may tanong lang ako. Ano ba yun, ha? Sabi mo hinaras ng aso ko ang aso mo. Oh, Pero wala naman siyang ginawa. ano? Anong ibig mong sabihin? Nakita ko kaya ang lahat mula May doon. ebidensya ka? Kinunan mo ba ng video? May iba ka bang eyewitness maliban sa'yo? Na walang kinikilingan? Ibang...
Ibang eyewitness baka? Sinubukan mong paratangan ng aso ko nang walang ebidensya. Alam mo ba ang paninirang puri? Sabi sa Article 246, Paragraph 1 ng Criminal Procedure Law, whoever insults another person in public through violence or other means or fabricates facts to slander shall, if serious, be sentenced to imprisonment of not more than 3 years. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong tinatakot. Dadalhin ko tong aso ko sa vet ngayon para ipa-DNA testing ngayon din. At kapag nakita nila ang DNA ng aso mo, magkakaproblema ka. Sige, gawin mong gusto mo. Pero kailangan mo ng consent ko para makakuha ng balahibo ng aso ko. At sa kasamaang palad, hindi ako payag doon. Ah, At saka nga pala, nakunan ko rin ng video ang pang-blackmail mo kanina. bayaran mo na lang ako. Fixed price. 20,000. 20,000? Iniis ka mo ba ako, Manong? Tatakbuhan mo ba kami? Naka-record dito ang pangalan, telepono at transaction natin. At sapat na ang 3,000 na tinransfer ko sa'yo para kasuhan ka. Pero teka, ano bang gusto mo ha? Magkusa ka na. Your account has received 3,000. Wow, boss. Nagawa niyong paalisin siya sa mga sinabi niyo. Ba't mo ako tinitignan ng ganyan? Ang galing niyo kasi. At saka, takot ako sa mga katulad niya. Never akong mananalo. Wala lang yon. Ba't pala kayo bumaba? Ubus na yung ice cream niyo? Nakalimutan mo yung basura. Nakalimutan yung basura? Itinapon ko yung pagbaba. Ano? Hindi lang siya nagsabi ng mga hilig niya sa music, games at mga pangarap niya sa'yo, kundi bumaba pa siya para iligtas ka? Sabi niya nagtapon siya ng basura kaya siya bumaba. Parang may mali. Naku, kakaiba ang kutob ko. Bakit naman? Sa tingin mo sisisatihin niya ako uli? Kaya ba naawa siya sa akin? Alam mo, tanga ka talaga pagdating sa pag-ibig. May gusto siya sa'yo. Kung ano-anong sinasabi mo, imposible yan. Kung ayaw mo maniwala sa akin, testingin mo siya. Tingin ko naman may enjoy mo yun. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Ano ba yung mga gusto mong snacks? Mustard lotus root, crab roast slices at white peach ginseng water at black garlic. Masasarap yun. Okay, kumuha ka ng lahat ng yun. Lahat ng yun? Oo, gusto ko rin nun. Ako nang magdadala. Hindi, ayokong matapan ng mga snack ko. Maganda ka. Paano mo nasabi? Tanggapin mo na lang. Basta maganda ka. Teka, kung talagang gusto mo yun, meron akong mga vinyl records dun sa villa. Yun na lang. Pero wala naman akong matinong record player eh. Masasayang lang yun. Hindi naman yun sayang. Kung gusto mo talaga ang mga yun. Hindi ko ina-expect na kaya mo rin palang maging mabait minsan. May gusto siya sa akin. Pasok. My dear boss, salamat talaga sa ginawa niyong tulong kanina. Dahil doon, nagdesisyon akong tratuhin kayo ng tama. Kaya naghanda ako ng sorpresa para sa inyo. Humihingi ka ng umento. Mukha bang sahod lang ang habol ko sa inyo? Boss, gusto ko lang talaga kayong pasalamatan dun sa insidente kanina. Bigyan niyo naman ako ng chance makabawi. Alam mong mahalaga ang oras ko. Oo, alam ko po. Kaya nga nakahanda na yung sorpresa eh. Kailangan niyo na lang tumayo at pumunta sa labas. Halika na. Tada! Boss, pansin ko, masyado kayong busy nitong nakaraan at baka nababalisa na kayo kaya naghanda ako ng food spa. Sigurado ako magugustuhan niyo yan. Mainit ang tubig. Paano ako makaka-relax niyan? Subukan mo para malaman mo. Wala pang gumagamit niyan. Bagong bili ko yan.
boss. Kumain ka ng prutas habang nagbababad. May orange juice din. At saka cake. Stars above, whisper soft, silent night, gentle glow, Kumusta yung tubig? Ayos lang. the sky. Inihanda ko talaga yan para sa'yo. May halamang gamot din yan. May forsythia at honeysuckle, pampalamig at pang-detox. Teka, dito ka lang. Ting! Kumusta? Ang ganda ng ambience, di ba? Napaka-redundant. Hindi kaya, ang ganda ng tingnan eh. Sa totoo lang, sapat na sa akin yung balcony. Hindi na kailangan ng dekorasyon. Nung nagsisimula ako, inupahan ko ang bahay na to dahil sa balcony. Mahilig ka sa balcony, boss? May mga tao bang ayaw nito? Gusto ko rin to. Kaso mainit lang sa umaga. Meron akong villa. May balcony din yan. At saka swimming pool. Komportable ang init ng araw bandang 4 or 5 ng hapon. Pag gusto ko magpahinga, umupo ako doon habang umiinom ng kape. Pagmamasdan ng ilog at ang bundok. Mabibilang lang ang mga sandali na nare-relax ako. Boss, palagi kang busy sa trabaho mo. Sigurado akong stressed ka, kaya dapat mong dalasan ng pagre-relax. Isang paraan para makarelax ang food spa. Makakatulong yan para makatulog ka ng maayos. Laking abala kasi. Kailangan pang kumuha ng tubig at itapon pagkatapos. Tutulungan kita. Basta dagdagan mo ang sahod ko. Asa ka pa.